0, 1. Let's get started. Hello guys! Namiss nyo ba ako? Ayan, long time no see mga kaibigan. So medyo natagalan tayo bago nakapag-vlog ulit. Kasi ay ang inyong lingkod ay sinumpong ng lungkot. Dahil nga mag-isa lang ako dito sa bahay. And yun, hindi ko inaasahan na susumpungin ako ng kalungkutan. Mahirap pa naman mag-vlog kapag yung medyo malungkot ka. Kasi hanggang ngayon po ay mag-isa pa rin ako. And yung mga kasama ko ay darating sa Biyernes. So sa Biyernes pa sila darating. At yun, medyo na-excite na ako dahil muli magkakaroon na ako ng kasama. At kung sino-sino yun, abangan nyo sa susunod ko na video para ayan, kasi may dagdag na akong makakasama dito sa bahay. So abangan nyo sa susunod kong video kung sino yung dadagdag na yun. Alright, so ngayon ay medyo sinumpong ako mag vlog at gumawa ng video kasi may kaganapan ngayon dito sa city, sa Bird Island, sa Renville County. So puntahan natin yung Renville County Fair. Yung Renville County Fair ay tapat lang nitong bahay. Ayun no, banda dun lang yung Renville County Fair. At kung makikita ninyo dito sa ating labas ay mayroon tayong napakaraming nakapark na mga sasakyan. Ayan. So usually naman bakante yan. Pero kung makapansin nyo, hanggang dun sa dulo meron. Hanggang sa kabilang kalsada meron pa ding nakapark. Yan, kung marinig nyo, may nagaganap doon. So tara, puntahan natin at alamin kung ano meron doon. Let's go. At ayun, hindi ako natuloy sa Renville County at yan, may entrance pala. So hindi ako nakatuloy dahil wala tayong bills, wala tayong pera sa wallet, wala tayong cash. So wala, back to the Batcave. So yun, para makapasok ay gabayad ka ng $8. So yun yung kailangan mong entrance fee na bayaran. Tapos meron pa seasonal something, mas mahal. Hindi ko lang kung para saan yun. Tapos pag bata ata free, mga ewan ko. Basta may bayad siya. So pack up tayo, back out. Anyways, malapit lang naman. Ayun yung Renville County Fair. Ayan yung entrance. Ito na yung bahay. At yun, tumawag din nga pala si Mrs. Kasi nga pabalik na sila dito. Nasa biyahe na papunta dito. And to be exact ay nasa South Korea na siya, sa airport doon. So yun, so tumawag siya sa akin kanina. Actually po nung papunta na ako doon sa county fair, tumawag siya kanina para ipaalam na na-decline yung card niya kasi may binili siya doon. Yun nga lang, biglang na-decline. Kasi nga US card, tapos sa South Korea yung transaction. So, yun. So, nasa akin naman yung number
Bali ako sa akin pupunta yung confirmation ng transaction. So kailangan ko lang mag-reply ng yes na ginamit nga yung card doon para mag-push through lahat ng transaction. So yun. So gusto ko sanang pumasok doon, pero mas gugustuhin ko kung papasok man ako at gagastos ako ng entrance fee, kasama ko na yung asawa ko o kaya yung family ko. Ayan, para masulit yung gastos. Bango pa naman nung naamoy ko, parang may niluluto na burger or something doon. Pero syempre hindi tayo papatalo. Magluluto din tayo dito ng makakain. Ayan, so samahan nyo na lang ako at papakita ko sa inyo ang aking routine sa hapon pagkatapos ng trabaho. Kung ano ba yung pinagkakaabalahan ko. So, let's go. So, pag-uwi ako ng hapon, galing sa trabaho, ito ang aking ginagawa. Naghuhugas ng mga plato o kung ano man yung mga pinagamitan ko kaninang umaga. So, siyempre, nakapaghugas na ako kaninang umaga. Yun. At siyempre, nagsasounds ako ng radyo. Yan. Nasa Amerika ako pero nagra-radyo ako. Yan, para makatipid tayo sa mga gastusin sa kuryente. So, yan. Una kong ginagawa pag uuwi ay tingnan yung lababo kung may mga kailangan akong hugasan. O kaya ay kailangan kong itaob. Yan. So, taob muna tayo. Kailangan natin limasin lahat ng nasa tauban para makapaglagay ulit tayo ng bago. At kailangan ko rin hugasan yung rice cooker dahil gusto ko maghapunan ng kanin ngayon. So, palambutin muna natin yung kanin na nando sa kaldero and then magluluto tayo. Ayun, kapagsaing na tayo. Hindi pala. Nagsisimula na tayo magsaing. At hindi ko na kailangan bantayan kasi naka-rice cooker tayo. So ngayon ay ilalabas na natin yung rekado na gagamitin natin sa pagluluto ng ulam na gusto natin. Okay? So, let's go. So, nailabas ko na ang manok na gagamitin natin sa paggawa ng ulam. Kung anong ulam o anong luto nito, hindi ko pa rin alam. Basta magsisimula tayo sa paggigisa ng manok. Gamit ang bawang, sibuyas at langis. And yeah, mamaya papakita ko sa inyo. Let's go. Okay, so ang ginawa ko na lang, yan, dahil sinumpong naman ako ng katamaran at wala akong maisip na disabaw na lutuin. So ang ginawa ko na lang ay dinibone ko yung drumstick, yung hita ng manok. Ayun yung mga buto, tinanggal ko na. At piprituin ko na lang itong manok. At ayun, umawas na yung sinaing natin. Ibig sabihin dire-diretso ang pagluluto niya. At lang natin para hindi siyempre magkalat. Ayoko kasi ng malagkit na cooking area. So yan, bubudburan ko na lang ito ng mga pampalasa and then ipiprito ko na lang ito. At mas gusto ng aking dila ang medyo malutong na ulam. At yun, lalagyan ko na lang ng piniritong itlog para mukha siyang silog. Ayan, chick silog. Ayan. So, luto muna tayo at mamaya na lang ulit. At ayun, na-marinate ko na at nagawa na rin ako ng cornstarch na liquid na ipambabalot natin or babalot dun sa manok para maging crispy siya pagka pinirito. Ayan na, pinapainit na natin ng langis. Tara na, tayo magprito na at alas 6 na, kailangan ko na kumain. Let's go. Alright, so
Ayan, medyo wobbly pa rin yung ating camera holder. Okay, so tapos na tayo magluto. Sinaing at chicken, egg, and barbecue sauce. Ito ang sikreto para lalong masarap ang kain. Ayan. Tapos mamaya maglalagay na lang ako ng coleslaw para meron tayong gulay. Ayan. So makakain na ako. Tama-tama. 6:46. Lagpas na. Alright, so tara, kain tayo. At Tom Jones na ang koya. Let's go. Okay, so ito na. Kanin, coleslaw, chicken, and yung barbecue sauce, tubig. At ayun na. Yan ang typical na gawain ko sa tuwing uuwi ako ng hapon. Siyempre, wala namang ibang mag-aasikaso ng sarili ko, kundi sarili ko lang din. Ayan. So, hugas. Pagka last week na or last day na ng week, Friday, ay laba, syempre, laba. So, lahat ng damit na suot ko, diretso agad yan. At saka yung mga maruruming damit, diretso agad sa washing machine. And then, pagkatapos dryer, and then tiklop. And then, habang kusang nangyayari yung mga yon, yung pag-washing, tsaka ako nagpe-prepare ng pagkain. So, ngayon gusto ko ng kanin, so kaya nag-sayang tayo, nag-rice cooker, and then nagluto ng ulam. Pagka hindi ko naman trip ang kanin, luto naman ako ng sauce ng spaghetti, and then pasta. Mabilisan lang. Hindi kailangan ng napakaraming kailangan gawin. So, para lang makakain. And yun. Pagkatapos kumain, papatunaw lang, inom ng vitamins, and then tutulog na. Kasi nga, wala eh. Ang hirap mag-isa. Gusto ko mang gumala. Kaya lang, siyempre, kailangan may gagalaan naman dito. Kaya lang, pwede mong lakarin. Kaya lang boring. Kasi nga, medyo kumbaga diyan sa atin medyo liblib yung lugar, although may mga tindahang malalaki, pero hindi kasing gandang pasyalan ng katulad ng sa mga nasa city or medyo malaki-laking city. Ayan, so sana nagigets nyo ako. Basta may mga pasyalan dito, kaya lang boring. Mas maganda pa rin mamasyal doon sa medyo malayo-layo. Yun nga lang, syempre konsumo ng gas yung sasakyan. At yun, nagtitipid tayo kasi nga marami pa tayong mga bayarin. Gusto ko rin makaipon dahil may mga bagay ako na gusto mabili. And yeah, pagbalik na lang siguro nila meses, tsaka tayo tsaka tayo mamamasyal or pupunta sa kung saan saang lugar. Ayan. So sa ngayon ay pirmi lang muna tayo dahil yan, bawal makabasag. Wala pa tayong ganung kalaking pera, wala pa tayong ipon. So, yun. Tis-tis lang. Anyway, mahalaga ay may nakakain. Meron tayong natutuluyan. At kahit pa paano naman nakakapag-basketball naman ako kasi may malapit na court dyan. May mga nakakalaro din ako paminsan-minsan. Okay, so kakain lang ako and then pahinga ng konti and tutulog na ako para ready for tomorrow. Alright? So, hanggang sa muli. Bye-bye!